Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang konsepto na tumutulong para mas makilala natin ang ating sarili. Ang moral character at ang stages of moral development ni Lawrence Kohlberg. Ang dalawang ito ay parehong tumutukoy sa kung paano tayo nagiging mabuting tao at kung paano nating nauunawaan ang tama at mali. Kapag sinabi nating moral character, ito ang kabuuan ng ating mga ugali, asan at pagpapahalaga. Dito nakikita kung anong klaseng tao tayo sa loob, kung tayo ba ay tapat, makatao, marespeto at may malasakit sa iba. Sabi ni Aristotle, nabubuo raw ang ating moral character sa pamamagitan ng habit. Ibig sabihin, kapag palagi nating pinipiling gumawa ng mabuti, nagiging likas na bahagi na ito ng ating pagkatao. Halimbawa, kung madalas tayong tumulong o maging tapat, kalaunan ay nagiging natural na sa atin ang paggawa ng tama. Para kay Aristotle, ang tunay na layunin ng pagkakaroon ng mabuting moral character ay ang human flourishing o ang pamumuhay ng masaya, makabuluhan at makatarungan sa pamamagitan ng kabutihan. Ngayon, punta naman tayo kay Lawrence Kohlberg, isang psychologist na nag-aral kung paano nade-develop ang moralidad ng isang tao habang siya ay lumalaki. Ayon sa kanya, ang ating sense of right and wrong ay dumadaan sa tatlong antas o levels, ang pre-conventional, conventional at post-conventional. Sa level 1, pre-conventional morality, ang moralidad ng tao ay nakabatay pa sa sarili niyang interes. Karaniwan ito sa mga batang nagsusunod sa rules hindi dahil alam nila kung bakit iyan tama, kundi dahil gusto nilang makaiwas sa parusa o makakuha ng reward. Sa stage 1, obedience and punishment orientation, ang tao ay sumusunod dahil natatakot siya sa parusa. Halimbawa, isang bata ang hindi kumukuha ng candy sa tindahan dahil baka mapalo o pagalitan siya ng magulang. Ang motivation niya ay takot, hindi pang-unawa. Sa stage 2, individualism and exchange, nagsisimula namang unawain ng tao na iba-iba ang pananaw ng bawat isa. Ang moralidad niya ay umiikot sa personal na kapakinabangan. Ang iniisip niya ay, tutulungan kita ngayon pero dapat tulungan mo rin ako mamaya. Sa stage na ito, ang batayan ng moral na kilos ay kung ano ang makabubuti para sa sarili. Sa level 2, conventional morality, nagsisimula ng magbago ang pananaw ng tao. Dito, ang moralidad ay nakabatay na sa kung ano ang inaasahan ng lipunan. Sa stage 3, good interpersonal relationships, pinipili ng tao ang tama dahil gusto niyang tanggapin o purihin ng iba. Halimbawa, ang isang estudyante ay tumutulong sa kaklase, hindi lamang dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang makilala na mabuting tao. Sa stage 4, maintaining social order, mas lumalalim na ang pag-unawa ng tao sa kahalagahan ng mga batas at patakaran. Sinusunod niya ito hindi lang para magustuhan ng iba, kundi dahil naniniwala siya na ito ay tama at kailangan upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Halimbawa, ang isang driver ay sumusunod sa traffic rules kahit walang pulis dahil alam niyang iyon ay para sa kaligtasan ng lahat. Sa level na ito, ang tao ay gumagalaw ayon sa tungkulin, disiplina at respeto sa otoridad. Sa level 3, post-conventional morality, mas mataas at mas malalim na antas na ito ng moral development. Hindi lahat ng tao ay umaabot dito dahil nangangailangan ito ng malayang pag-iisip at matagtag na prinsipyo. Sa stage 5, social contract and individual rights, nauunawaan ng tao na kahit mahalaga ang mga batas, may mga pagkakataon na dapat din itong baguhin kung ito ay hindi makatarungan. Ang focus ng tao ay nasa katarungan, pagkakapantay-pantay at karapatang pantao. Halimbawa, ang isang mamamayan ay handang magsalita o magprotesta laban sa maling sistema dahil alam niyang ang tunay na batas ay dapat nagsusulong ng kabutihan para sa lahat. Sa stage 6, universal principles, ito na ang pinakamataas na antas ng moral maturity. Dito, ang moral na desisyon ng tao ay nakabatay sa sariling konsensya at mga universal na prinsipyo tulad ng dignidad, respeto at katarungan. Ang taong nasa stage na ito ay handang gawin ang tama kahit mahirap, kahit kalabanin pa ang nakasanayang batas o otoridad. Halimbawa,
Tulad nina Mahatma Gandhi at Nelson Mandela, tumindig sila para sa kapayapaan at karapatan ng mga tao kahit pinagbayaran nila ito ng kalayaan o buhay. Tunad nina Mahatma Gandhi at Nelson Mandela, tumindig sila para sa kapayapaan at karapatan ng pagmay-maari ng buhay, para sa kapayapaan at karapatang ng mga tao, kahit pinagbayaran nila ito ng kalayaan o buhay. Sa kabuuan, ipinapakita ng parehong pananaw ni Aristotle at Kohlberg na ang moralidad ay hindi basta dumarating sa atin. Ito ay hinuhubog sa araw-araw na gawain at sa mga pagpipiling ginagawa natin. Ang pagiging mabuting tao ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa utos o pag-iwas sa mali. Ito ay tungkol sa pagiging taong may malasakit, may paninindigan, at may kakayahang piliin ng tama kahit walang nakakakita. Kaya habang lumalago tayo bilang mga individual, mahalagang pag-isipan natin, paano ko napapalakas ang aking moral character sa araw-araw? Nasa ang antas kaya ako sa moral development ni Kohlberg? At higit sa lahat, paano ko gagamitin ang aking moral values para makatulong sa iba at makapag-ambag sa kabutihan ng lipunan? Ang mga tanong na ito ay tutulong sa atin na mas maunawaan na ang tunay na moralidad ay hindi lamang nasa isip, kundi sa puso, kilos, at paraan ng ating pamumuhay.